Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Muli po, welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at kami po ay muling nag-aanyaya. Samahan niyo kami sa ating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako po ang kapatid na William Zigfred ko. Samahan niyo po kami sa ating pong muling pag-aaral. Pag-usapan natin, kapatid na William, yung isang ipinadala rito ng isang panauhin sa ginawa nating pamahayag ng mga aral ng Diyos sa isang lokal dito sa Quezon City. At nais niya na dito sagutin sa ating programa yung kanyang itinatanong. May kaugnayan doon sa unang Timoteo 4:10. Tama raw ba ang kanyang pagkaintindi sa talata na dahil sa ang Diyos ang lumalang sa lahat ng tao, ay maliligtas na ang lahat ng tao kay sumasampalataya, kay hindi sumasampalataya, sapagkat ang lahat daw ng tao ay nilalang ng ating Panginoon Diyos. Mabuti, kapatid na William, basahin ko muna yung nabanggit na talata. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ito ang gusto niyang talakayin natin. Ang kanyang pakahulugan dito, basta sumasampalataya o hindi man sumasampalataya, sapagkat lahat ay nilalang ng Diyos, ay ililigtas ng Diyos ang lahat ng tao. Yan po ay kuro-kuro lamang nila, kapatid na Orly. Opinion lang po nila yan. Hindi tayo tutulpo na ang Diyos ang lumalang sa lahat ng tao. Ang Diyos din po ang tagapagligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero yung kanila pong opinion o kuro-kuro na lahat daw, sumasampalataya man o hindi, ay maliligtas na, yun po ang ating tinututulan sapagkat hindi po ayon sa pagtuturo po ng Biblia. Paano ba pinatunayan sa Biblia, kapatid na Will, na ang kaligtasan ay nasa kamay o talagang nasa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos? Ganito po ang mababasa po natin. Pakinggan niyo po, mga taga-subaybay, ang nakasulat sa pagtuturo po ng Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:3-4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo, ibig po ng ating Panginoon Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at mga kaalam po ng katotohanan. Tungkol dyan sa binasa natin na ibig ng Diyos, gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Ang kahulugan ba nun kay may gawin, kay walang gawin, kay sumampalataya o hindi sumampalataya, ay ililigtas ng Diyos ang lahat ng tao? Hindi po, kapatid na Orly, sapagkat kinakailangan niya pong malaman kung ano po ang katotohanan o ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga may kondisyon ang kaligtasan. Para maligtas po yung katotohanan sa ikaliligtas, dapat alam niya at dapat niyang ganapin para siya ay makabahagi po sa pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Anong halimbawa sa Biblia, kapatid na William, na dito pinatutunayan na hindi dahil sa gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, ay maliligtas na nga ang lahat kahit na hindi sumang-ayon sa katotohanan ng ikapagtatamo ng kaligtasan? Ito po isang halimbawa, kapatid na Orly. At sa ating po mga taga-subaybay, pakinggan niyo po ang mababasa po natin dito po sa unang Pedro sa 3, ang talata po ay 20, pagtuturo ni Apostol Pedro. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ayon po sa talatang binasa po natin, sa panahon po ni Noe, ang naligtas lang po 8 kaluluwa lamang. 8 tao lang. Mhm. Baka wawalo tao nun.
Hindi po, marami pong tao noon, kapatid na Orly. Baka naman yung maraming tao na yun hindi ang Diyos ang lumalang sa kanila. Ang Diyos din po ang lumalang sa kanila. Bakit 8 tao naligtas? Sapagkat ayon po sa talatang binasa natin, sila lamang pong 8 ang nagsikap na makapasok po sa daong at naligtas po sa bahanggunaw. Kasi yun ang paraan para ang tao'y maligtas noon Mhm. Yung hindi umalinsunod doon, hindi naligtas. Nangapahamak silang lahat. Mhm. 8 lang ang umalinsunod doon sa paraan ng kaligtasan noon sa panahon ng Patriarkang Sinue. Ano pang katunayan, kapatid na William, na mali yung iniisip ng iba Mhm. na ang tao ay ililigtas ng Diyos kahit na hindi sumasampalataya kasi ang lahat ng tao'y nilalang ng ating Panginoon Diyos. Ganito po ang nakasulat naman po sa Aklat ng Santiago. Pakinggan niyo po mga taga-subaybay. Sa Santiago, sa 2, ang talata po ay 14. Ganito po ang ating mababasa. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ayon po sa turo ni Apostol Santiago, hindi po maliligtas ang tao sa pananampalataya lamang po kung wala naman pong kalakip na gawa. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Mhm. Pero ang pananampalataya dapat nilalakipan ng gawa sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya yung unang Timoteo 4:10 na ang sabi ng iba, ang lahat ay maliligtas kahit hindi sumasampalataya, Mhm. hindi sinasang-ayunan ng Biblia yon. Opo. Sapagkat hindi naman sinasabi ron na tagapagligtas ang Diyos ng hindi sumasampalataya. Mhm. Magkaiba po yun. Mahalagang pananampalataya at lalakipan ng gawa para ang tao'y magtamo ng kaligtasan. Yung hindi sumasampalataya, ano katunayang hindi magtatamo ng kaligtasan yun kahit na ang lumalang sa kanila ay ang ating Panginoon Diyos? Ganito po ang ating mababasa, mga taga-subaybay. Pakinggan niyo po ang aklat ng Apokalipsis dito po sa 21, ang talata po ay 8. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Dito po sa binasa nating talata, kapatid na Orly, talagang napatutunayan po na kuro-kuro lamang po yung sinasabi nila na kahit sino po maliligtas. Kahit hindi sumasampalataya. Kahit hindi po sumasampalataya. Kasi ayon po sa talatang binasa po natin, yung mga hindi po mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya kauri lang ng hindi sumasampalataya yung gumagawa ng iba't ibang uri ng kasalanan Opo. Kaya sa binasa natin nandiyan yung mga nakikiapid, kasama na yung manggagaway, sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga sinungaling. Ang bahagi nila sa dagat-dagatang apoy kasama ng mga hindi sumasampalataya. Kaya mali yung pakahulugan talaga ng iba na kahit hindi sumasampalataya ay maliligtas. Kasi ang Diyos daw ang lumalang sa lahat ng tao. Totoo yung ang Diyos ang lumalang sa lahat ng tao Pero may requirement ang Diyos para ang taong nilalang niya ay magtamo ng kaligtasan. Ano naman ang katunayan mula sa Biblia na hindi sapat na sumasampalataya ang tao para maligtas? Kasi baka sabihin ng iba, kung merong hindi maliligtas kasi hindi sumasampalataya, ibahin nyo kami. Kasi kami sumasampalataya, kaya sigurado kaligtasan namin. Sapat na bang ang tao sumasampalataya para maligtas? Ito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan niyo po, mga taga-subaybay, ang nakasulat dito sa aklat po ng 1. Dito sa 8, ang talata po ay 30 hanggang 31. Ganito po ang ating pong mababasa. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Pinatutunayan lamang po, kapatid na Orly, ayon po sa mga talatang binasa natin na kuro-kuro lamang po yung sinasabi nila o opinion nila
na sapat na pong sumampalataya lamang. Mm-mm. Dahil ang pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Sino ba yung sinasabihan dyan ng Panginoong Hesukristo na kung sila'y mananatili sa mga salita ng Panginoong Hesukristo ay tunay silang alagad ng Panginoong Hesukristo? Ayon sa mga binasa po nating talata, ito po yung mga Hudyo na nagsisisampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun, sumasampalataya na sila. Mhm. Pero sapat na ba yun para sila ay gawing alagad o kilalaning alagad at magtamo ng kaligtasan? Hindi po. Dahil ayon po sa mga binasa natin, sabi ng Panginoong Hesukristo, kinakailangang magsipanatili po sa kanyang mga salita. Yan ang ating ipaglingkod sa ating mga taga-subaybay. Ano kahulugan na ang sumasampalataya ay dapat na nananatili sa mga salita ng Panginoong Hesukristo? Paano ba yung pananatili sa mga salita niya? Ito po mababasa natin dun pa rin po sa 1:8 at 31 po. Dito po sa saling magandang balita Biblia namin babasahin. Pakinggan nyo po at ganito ang mababasa. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ayon po sa binasa nating talata, sabi ng Panginoong Hesukristo, kung patuloy kayong susunod sa aking aral. Mm-mm. Kaya kinakailangan po consistent yung kanilang pagsunod, kahayagan na sila po'y sumasampalataya. Kaya ang pananampalataya may pruweba, Opo. hindi sinasalita lang. Mhm. Ang pruweba o katunayan po ng pananampalataya ay ang patuloy na pagsunod at ang susundin yung aral ng ating Panginoong Hesukristo. Nais natin bigyan din yung kapatid na William. Kasi baka sabihin ng iba, kami may sinusunod din Opo. May ginagawa kami. Ano yung ginagawa nila? Aral ba ng Panginoong Hesukristo? Yung ba ipinagagawa ng Diyos? Pagka hindi po, gaano makalaki ang puhunan ng tao at sinasabi ba niyang sa udyok ng pananampalataya niya ginagawa yon, Mhm. hindi pa rin siya magtatamo ng kaligtasan. At patuloy natin pag-usapan ito. Anong pruweba pa, kapatid na William, na ang pananampalataya dapat lakipan ng gawa na ang gagawin ay kung anong ipinagagawa ng Panginoon Diyos? Ito po isang halimbawa, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay po namin. Pakinggan niyo po ang nakasulat po at nakatala dito sa Aklat ng Santiago sa 2, ang talata po ay 23 at 21. Pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Ayon po sa mga binasa po nating talata, ang isang halimbawa pong binabanggit si Abraham. Mm-mm. At pinatunayan po ni Abraham yung kanya pong pananampalataya. Hindi po basta binoka lang po niya. Mm-mm. Ang sabi sa ating binase, Mhm. si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Opo. Pero paano niya pinatunayan ang pananampalataya niya sa Diyos? Dahil ba sa sinabi niya nga na sumasampalataya siya ay yun na nga yun at maliligtas at karapat-dapat na ba siya? Hindi po, kapatid na Orly. Ang ginawa po ni Abraham, sinunod niya po yung utos ng Diyos sa kanya. Kung babalikan po natin sa matandang tipan, inutusan po siya ng Diyos na ihain o ihandog niya ang kanya pong anak na si Isaac sa ibabaw po ng dambana. Hindi dahil sumasampalataya na siya sa Diyos, Mhm. nung utusan siya, hindi na gumawa, hindi na sumunod. Opo. Hindi po ganon. Alam ng mga nagbabasa ng Biblia kung paano tinalima ni Abraham udyok ng pananampalataya kung ano pong ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Ano pa katunayan? Mula sa Biblia, si Abraham pa rin ang ating pag-usapan Mhm. na hindi sumampalataya lang si Abraham kundi tumalima siya, sumunod siya sa ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Ganito po ang ating mababasa, mga taga-subaybay, na nakasulat po sa Aklat ng Ebreo, sa 11 ang talata po ay 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya'y yumaon
na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ang isa pa pong katunayan ng pananampalataya po ni Abraham, Mm. ayon po sa binasa nating talata, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon sa di nalalaman kung saan siya paroroon. Hindi sinabing dahil sa pananampalataya nang tawagin siya, tumanggi na. Opo. Kasi sumasampalataya na. Hindi po. Nung tawagin, tumalima siya. Pumunta siya doon sa pinapupuntahan sa kanya ng ating Panginoon Diyos sapagkat siya ay sumasampalataya. Kaya ang sumasampalataya talagang may ginagawa. Opo. At ang ginagawa niya ay ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Maaari kasing sabihin na iba, ako may ginagawa eh. Tanong, yung bang ipinagagawa ng Diyos? Pagka Opo. hindi, sayang. Hindi po ikaliligtas. At ang pananampalatayang taglay ng tao, pagka ang ginagawa niya, yung gusto niya lang o gusto ng iba, hindi ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, inahuhulog lang sa hidwa o maling pananampalataya. Itong ating paglingkod. Sa panahon ba natin, kapatid na William, meron din pagtawag ang Diyos, dapat sampalatayanan at dapat gawin ng tao para siya'y maligtas? Ganito po ang ating mababasa, mga taga-subaybay, na nakatala sa aklat po ng Kolosas sa 3, ang talata po ay 15. Pakinggan po natin. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Ayon po sa talatang ating binasa, may pagtawag din po ang ating Panginoon Diyos. At ang pagtawag po sa mga hinirang niya, nakapaloob po sila sa loob ng isang katawan. Ang kausap dyan ng Apostol Pablo ay tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon Diyos. At ang pruweba na sila'y tumugon, hindi sumampalataya lang, Opo. kundi sila ay nandoon sa isang katawan. Tinawag sila para maging sangkap o bahagi o miyembro ng isang katawan. Isang katawan lang ho, hindi marami. Alin yung katawan na yun? Na naroon ang tumugon sa tawag ng Diyos, udyok ng kanilang pananampalataya. Dito pa rin po sa Kolosas. Ito po mababasa natin sa 1, ang talata ay 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po na tinutukoy, ayon sa talata, ito po ang iglesia. Pero aling iglesia? Ang iglesia po tinutukoy yung pinangunguluhan po ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kahit anong iglesia. Iglesia man daw, pero hindi ang pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo. Yung umanib doon, kung may tawag mo silang narinig, hindi pagtawag ng ating Panginoon Diyos yun. Baka iba tumawag. Hindi ikaliligtas pagka ganun. Ano pangalan ng iglesia? Na ang Pangulo ay ang Panginoong Hesukristo, katawan ng Panginoong Hesukristo, kaanib doon ang mga tumugon sa tawag ng ating Panginoon Diyos, udyok ng kanilang pananampalataya. Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Roma, sa 16, ang talata po ay 16. Ito po ang turo ni Apostol Pablo, pakinggan po nating mabuti. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ayon sa turo ni Apostol Pablo, ang pangalan po ng iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya ang mga tinawag ng Diyos sa panahong Kristiyano at tumugon sa tawag po ng Diyos, udyok ng kanilang pananampalataya, sila po ay mga sangkap, mga kaanib, miyembro ng tunay na iglesia ni Kristo. Kaya ang pag-iiglesia ni Kristo, mga mahal po naming taga-subaybay, ay pagtugon sa tawag ng ating Panginoon Diyos. Ang pag-iiglesia ni Kristo po ay pruweba ng pagtataglay ng tunay na pananampalataya. Gaya po ng ating narinig kanina sa binasa natin sa Biblia, ang Panginoon Diyos tagapagligtas lalong-lalo na ng mga sumasampalataya. Ngayon, binasa natin kanina yung unang Timoteo 2:3-4 na ang kaligtasan nasa ilalim ng kondisyon, malaman muna ng taong katotohanan at ganapin niya yung katotohanan. Eto tanong, ang pagpasok ba sa Iglesia ni Cristo katotohanan? Opo kapatid na Orly, katotohanan po ang pagpasok sa iglesia. Ang katunayan po niyan, mga taga-subaybay, mapapakinggan po natin dito sa aklat ng 1 sa 10, 7 at 9,
sa saling Revised English Bible po sa pagkakaliwat sa Pilipino. Kaya muling nagsalita si Jesus, "Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas." Ayon po sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Teka muna, baka sabihin nila ang buong katotohanan sinasabi dyan ng Panginoong Hesukristo, siya ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Hindi kasama yung pagpasok sa Iglesia ni Kristo. Kasama po yung kapatid na Orly. Dahil lahat po ng ipinahayag dito ng ating Panginoong Hesukristo, natitiyak po nating katotohanan. Ano kasama doon? Ang kasama po doon, yung pagpasok po sa kawan. Alin ba yung kawan na dapat pasukan sapagkat ang pagpasok doon ay may kinalaman sa kaligtasan at yun ay bahagi ng katotohanan ng itinuro ng ating tagapagligtas. Ganito po mababasa natin kapatid na Orly at sa mga taga-subaybay sa aklat po ng mga gawa sa 20 at 28, salin po ni George M. Lamsa, babasahin na po namin sa inyo sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon po sa binasa nating talata, ang kawan, ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya anong katotohanan ng itinuro ng ating Panginoong Hesukristo para ang tao'y magtamo ng kaligtasan? Dapat po ang tao'y pumaloob po sa kawan na ito po ang iglesia ni Kristo para maligtas po siya sa araw ng paghukom. At paano pa pinatunayan sa Biblia, kapatid na William, na talagang ang tao para maligtas, kailangan sumampalataya sa aral ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo at dapat ginagawa kung anong ipinagagawa ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ganito po mababasa natin mga taga-subaybay ang pahayag po ni Apostol Pablo dito po sa unang Timoteo sa 6:18 hanggang 19. Pakinggan po natin. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap, upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Ayon po sa binasa nating talata, kapatid na Orly. Sabi po ni Apostol Pablo, dapat silang gumawa ng mabuti. Requirement, di Opo. ba? Yung paggawa ng mabuti. Saan may kinalaman yon? Ayon po sa mga binasa nating talata, ito'y may kinalaman po sa pagtitipon sa kanilang sarili ng mabuting saligan para sa inaharap upang makapanghawak sa tunay na buhay. Kaya talagang mahalaga po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Opo. Mahalaga po na ang tao'y sumasampalataya. Mahalaga na ang pananampalataya niya ay pinatutunayan niya sa pamamagitan ng pagtalima o pagsunod sa ipinagagawa po ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Sila po ang mga tao na tinitiyak ng Biblia na magtatamo ng kaligtasan. Ililigtas po ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isa nga doon ay ang pagpasok o pagsangkap sa tunay na Iglesia ni Kristo. Salamat po sa inyong pagsubaybay at salamat doon sa nagtanong. Sana'y nakatulong kami sa ginagawa ninyong pagsusuri. Kami po'y nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Amen. Patuloy mo pong ginagamit na kasangkapan ng palatuntunang ito Opo. para ihayag ang dakilang katotohanang ikapagtatamo namin ng kaligtasan. Amen. Sana po malaking aming na itutulong sa maraming nagsusuri upang sila'y makapagpasya. Sundin po ang iyong kalooban. Amen. Panginoong Jesus, maawa ka pong pagpalain ang programang ito. Patuloy mo pong gamitin kasangkapan upang marami pang mga tao ang makaunawa ng katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, patuloy pong basbasan ng buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.